Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang panibagong balita na gumulat dito sa mundo ng crypto sa ating bansa. Isa pong congressman dito sa Pilipinas ang naghain ng panukalang batas na layong bumuo ng isang strategic reserve ng Bitcoin na pamamahalaan ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Kung sakali itong maipatupad, magiging kauna-unahan ang Pilipinas sa buong Asia na magkaroon ng batas para sa isang government-run Bitcoin reserve. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang nilalaman ng House Bill number 421. Yan, or 421. Ang panukalang ito ay ipinasa ni Congressman Miguel Luis Villafuerte noong June 30, 2025. Tinatawag itong House Bill number 421 or 421 o ang Strategic Bitcoin Reserve Bill. Ayon po dito, plano ng pamahalaan na bumili ng 2,000 Bitcoin kada taon sa loob ng 5 taon or 5 years. Sa kabuuan ay aabot ito sa 10,000 na BTC. Ang lahat ng ito ay itatabi at hawak ng BSP bilang strategic reserve sa loob ng hindi po bababa sa 20 years. Kung titingnan po natin sa market impact, ang pagpasok po ng gobyerno sa pagbili ng 2,000 BTC kada taon ay maaari pong magdulot ng dagdag na demand. Dahil dito, maaring magbigay po ito ng upward pressure sa presyo ni Bitcoin sa mga darating na taon. Ngayon ay bakit po tinuturing na digital gold itong si Bitcoin? Kaya para po ito sa mga baguhan. Isa po sa pangunahing dahilan ng panukalang batas ay ang pagkilala kay Bitcoin bilang tinatawag na digital gold. Tulad po ng ginto, si Bitcoin ay nakikita bilang isang paraan ng pag-secure ng yaman laban sa inflation at pagbagsak ng fiat currencies. Kung dati ay umaasa lang ang Pilipinas sa dollar at saka gold reserves, ngayon ay nakikita ang kahalagahan ni Bitcoin bilang dagdag na sandigan ng ekonomiya. Kung titignan po natin ang epekto nito, mas nagiging lehitimo si Bitcoin sa mata ng publiko at ng mga institution. Ang pagkilala po ng gobyerno ay maaring magbigay ng kumpiyansa sa mga investors at posibleng magdala ng mas malawak na adoption. Ngayon ay ano po ang koneksyon ng panukalang ito sa utang ng bansa? Ayon po sa explanatory note ng bill, isa po sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang hakbang na ito ay ang lumalaking sovereign debt ng Pilipinas. Umabot na ito sa 16.09 trillion pesos o nasa $275 billion noong November 2024. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkakaroon ng diversified reserves tulad po ng Bitcoin ay nakikita bilang paraan upang palakasin ang financial stability ng ating bansa. Kung magiging matagumpay po ang plano, posibleng makatulong ito upang mapanatili ang value ng ating reserves kahit na may pagbabago sa global market. Maaari rin itong magdulot ng positive sentiment sa mga investors na nakatingin sa bansa. Paano po proprotektahan ang Bitcoin reserves? Ayon po sa panukala, ilalagay ang Bitcoin reserves sa cold storage facilities sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay para maiwasan ang anumang panganib ng hacking o compromise. Ang BSP Governor ang may tungkulin na magbantay at magulat kada taon sa publiko gamit ang tinatawag na Proof of Reserve System. Kung titingnan po natin ang impact nito, magbibigay ito ng transparency at tiwala mula sa publiko. Sa ganitong paraan, makakaiwas din ang bansa sa anumang agam-agam tungkol sa katiwalian o maling paggamit ng pondo. Ngayon ay bakit po hindi agad pwedeng ibenta ang Bitcoin? Ang isa pang mahalagang punto sa bill ay ang pagbabawal ng agarang pagbebenta ng Bitcoin. Nakasaad na hindi pwedeng galawin
o ibenta ang reserves na ito sa loob ng hindi po bababa sa 20 years. Ibig sabihin, ang Bitcoin po na hawak ng gobyerno ay magsisilbing long-term investment at hindi po simpleng short-term trading lamang. Sa market perspective, ang ganitong klase po ng restriction ay makakatulong upang mapanatili ang scarcity ni Bitcoin dahil alam po ng investors na hindi ito agad ilalabas sa circulation. Mas tataas ang value perception ni Bitcoin bilang isang long-term asset dahil dyan. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng ibang bansa tungkol sa Bitcoin reserves? Ayan, hindi lamang po ang Pilipinas ang nakatingin sa ideya ng strategic Bitcoin reserve. Nauna nang gumawa ng hakbang ang El Salvador noong taong 2021 nang gawing legal tender itong si Bitcoin. Sa ibang bansa naman tulad po ng Switzerland, Brazil at saka Russia ay may mga inisyatibong konektado sa paggamit ng digital assets bilang bahagi ng kanilang financial strategy. Samantala, ilang bansa po dito sa Asia gaya po ng Malaysia, Thailand at saka Hong Kong ay pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng kanilang sariling Bitcoin reserves. Kung sakaling maipasa ang batas, magiging kauna-unahan ang Pilipinas sa buong Asia na aktwal na gagawa ng ganitong sistema. Sa market impact, maaari itong magsilbing domino effect. Kapag nakita po ng ibang Asian countries na gumagana ito sa Pilipinas, posibleng sumunod din sila at magdagdag ng demand kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng global financial institutions tungkol dito? Nito pong December 2024, mismong ang US Federal Reserve ang tumawag kay Bitcoin bilang digital gold. Dagdag pa rito, mabilis na ring lumalawak ang adoption dahil sa pagpasok ng institutional investors gamit ang Exchange Traded Funds or ETF. Kung iko-connecta po natin, ibig sabihin ay hindi lang Pilipinas ang nagiging bullish kay Bitcoin. Kung ganito po kalakas ang suporta ng mga global financial institutions, maaari pong lumakas palalo ang kumpiyansa ng mga local na investors kapag naisabatas na ito. Yan, bilang panghuli, sa aking pananaw, ang Bitcoin Strategic Reserve Bill na ito ay isang napakalaking hakbang para sa ating bansa. Ipinapakita po nito na handa na ang gobyerno na yakapin ang digital assets hindi lang bilang simpleng investment, kundi bilang bahagi ng ating pambansang ekonomiya. Positibo ang epekto nito dahil mas lalakas ang kredibilidad ni Bitcoin at posibleng dumami ang foreign investors na makakakita ng Pilipinas bilang isang crypto-friendly nation. Gayunpaman, may kasamang panganib din ito dahil ang presyo po ni Bitcoin ay kilala sa kanyang matinding volatility. Kung magiging maingat po ang pagpapatupad ng panukalang ito, lalo na sa aspeto ng seguridad at saka transparency, naniniwala akong magiging magandang hakbang ito para sa hinaharap ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya para sa akin, ang pagkakaroon po ng Bitcoin Reserve ay hindi lamang simpleng eksperimento, kundi isang strategic na hakbang na maglalagay sa ating bansa or sa Pilipinas sa mapa ng global crypto innovation. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.